Good evening everyone. So mayroon lang akong nakita na naman at naramdaman. Ito ay tungkol sa ating gasolina, natural gas na na-discover ng Pilipinas. So mayroong posibilidad na gagawin ang China na naman. Baka ito ay magbanggaan talaga ang mga superpower na mga country tulad ng Amerika at saka China. Dahil ang China ay interesado sa langis ng Pilipinas. So, aangkinin talaga ng China ang ating gasolina. Kaya mauwi ito sa digmaan para makuha ng China ang tinatawag na malampaya gas. So, nagpaplano ang China ngayon. So, mauwi talaga sa gira. Maniwala man kayo sa hindi sa akin. Yan ang aking nararamdaman sa aking vibration. Gusto talaga ang kinin ng China ang langis ng Pilipinas. So hindi tayo papayag niyan. Lalo na hindi papayag ang ating sandatahang lakas. Ngayon, binabantayan nila ngayon, tutubantayan sila ngayon sa ating langis. Dahil galit na galit ang China. Siyempre, para maangkin ng China ang ating langis at gusto nila makuha ang West Philippine Sea kasi marami pang langis dyan na sa ilalim ng dagat. Para makuha nila yan, mauwi talaga sa gira. Atin na ngayang langis, pilit pa ang kinin ng China. Yan ang aking prediction. Kaya todo pagmatiyag tayo sa kilos ng mga Chinese. Huwag tayong matiwala. Dahil ang China ay may binabalak ngayon. At dito para sa New Zealand, sa North Island, sa Mangganoy, nagkaroon ng malaking landslide. At marami ang natabunan ng mga bata
missing. So sabi ko sa inyo noon, mayroong mga lugar na magkaroon ng landslide. Kahit walang lindol, pero may landslide. Dahil nagkaroon ng ulan, I think 3 days ng ulan eh. Until na umulan pa rin. At mayroon din ako na may binabalak na naman ang mga Duterte block na mag-file ng impeachment kay PBBM. Ito ay sila Chavez Singson. At sabi ko sa inyo, hindi kayo mananaig sa batas ng Diyos. At usigin kayo ng kalikasan. Lindol, bagyo, baha, sunog. Ang ating PBBM ay ginagawa ang lahat para sa ating bayan, para sa ating bansa. Ang ginagawa na naman ng mga kalaban, gumagawa ng ingay, magpal sila ng impeachment. So, muli na naman, nagbabangayan ang kalaban ni PBBM. So, sabi ko sa inyo, hanggat hindi nagmamahalan ang kapwa Pilipino, hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaisa, at hindi pa rin sila nagbago, ay muli na naman ang ating kalikasan ay maningil. Lalabas na naman ang mga lindol, bagyo, baha, sunog, landslide, mga bulkan mag-erupt. So, delikado ito ang part ng Sultan Kudarat. Dahil sunod-sunod ang lindol. So, hindi pa alam kung ito ba ay tectonic na paggalaw or maybe may bulkan sa ilalim ng dagat na sasabog. Dahil sunod-sunod ang lindol. Gaya ng nangyari sa Manay, Davao Oriental. So sabi ko sa inyo, mayroong magaganap na naman, tsunami. Kung itong lindol ay lumakas dahil ito sa karagatan, delikado ito. So alert tayo lahat, buong bansang Pilipinas. Dahil may banta ang China. Kukunin talaga nila ang ating langis. Sabi ko sa inyo, pag natuloy ang gira, yan sa karagatan, mag-declare yan si PBBM ng martial law. So, may tendency baka wala nang eleksyon mangyayari.
PBBM pa rin ang presidente. Delikado si Sara ngayon. Dahil nag-file ng case sila ni Trillanes labang kay Sara Duterte. At saka yung February 6, tapos na ang 1-year ban sa impeachment ni Sara Duterte. So muli naman magbubuksan ulit ang panibagong impeachment trial. So malalaman natin ang lahat, lalo na yun sa mga DDS supporters, kung ano ba talaga ang pinaglalaban nyo sa inyong amo. Muli na naman na sila nag-ingay dahil ito ay natuklasan ng Pilipinas, ang bagong langis ng bansang Pilipinas. Ay gumagawa na naman sila ng ingay. Siguro baka meron naman utos ang China para guluhin ang bansang Pilipinas at mapatalsik si PBBM. At balak nila iupo si Sara Duterte. Kumbaga parang nilalaro lang nila eh. Para ng impeachment sila. Pag na-impeach si PBBM, pero para sa akin hindi yan mananaig, basura yan. Dahil wala silang tunay na ebidensya. Yung mga kwento ni Mang Kanor Chabet ay walang katotohanan. Puro kwentong barbero. So, dito tayo mag-focus sa ating langis dahil mainit sa mata ng China. Dahil noon pa yan, gusto ang kinin ng China ang West Philippine Sea kasama ang Palawan sa kanilang 10 dash line na pinaglalaban. So mauwi ito sa gira. Sabi ko sa inyo, 2026, 27, 28. Ang Amerika ay maraming paghandaan na gira. Isa na dito sa Greenland. At isa rin dito sa West Philippine Sea. So ngayon, tahimik na ngayon ang Japan. Once na ginalaw nilang bansang Pilipinas, maglalabasan ang maglalabasan. Muling babalik ang mga anting-anting sa bansang Pilipinas. At mayroong bababa na 3 persona. Sila ay anyong bata. Dahil ang bansang Pilipinas ay sagrado. Ito ay binabantayan ng ating Panginoong Hesus. Nakita ko ito noong September 21, 2025. Ang pagbaba ng ating Panginoong Hesus. Natakpan ng ating Panginoong Hesus ang araw at sa kanyang likuran ay nakita ko siya ay bumaba sa bansang Pilipinas. Sa kanyang likuran, ang ating bansang Pilipinas. Nakita ko sa kanyang likuran. Ito ay totoo sa aking panaginip. Kaya mula nung
nagbaba ang ating Panginoong Hesus na karoon ng solar eclipse September 22, 2025. Nagsimula ang mga sunod-sunod na mga bagyo, nagmamarcha, mga baha, malaki ang baha, at mayroon din karugtong na lindol. Nakalindol sa Visayas, nakalindol sa Mindanao, sa Manay, Davao Oriental. Ito ay bumalik sa Visayas. Nagkaroon na naman ng malakas na bagyo. Ito ay bagyong Tino at sinundan ni bagyong Uwan. Kaya ang Cebu hindi pa nakabangon sa mga traydya sa lindol. Ay sinunggaban naman sila ng baha. Kaya daming namatay. Sabi ko sa inyo, ang buong bansang Pilipinas ay restore. Nag-umpisa ang ating bansang Pilipinas, restore. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, buong mundo restore ngayon. Kung gaano kalupit ang 2025, mas malupit pa ang year 2026 na mangyayari. Magkakaroon ng mga landslide na walang lindol, pero may landslide. So, dandahan na gumuguho ang lupa. Dito sa New Zealand, nangyari na. Sabi ko sa inyo, yung nag-post ko na kulay orange ang araw. Sabi ko ito ay mayroong magaganap na masamang panahon. Tama na nagkaroon ng masamang panahon dito sa New Zealand ngayon. Grabe ang baha sa North Island, New Zealand. At nagkaroon ng landslide, maraming natabunan ng mga bata, missing. Kawawa talaga. So, restore ang buong mundo ngayon. Pagkatapos ng Pilipinas, sumunod ang Japan, lindol. After ng Japan, Taiwan na naman. So ngayon, bumalik na naman sa bansang Pilipinas, dyan sa Sultan Kudarat. So lindol yan. Sana hindi lang lalakas ang lindol na yan. Ito ay lindol na maybe binubuksan ang mga langis sa ilalim ng karagatan. Dahil nagsimula na ang ating likas na yaman lumalabas. Pero ang China may balak sa ating bansang Pilipinas. Mauwi ito sa gira. Para ang kinin nila, kung mananalo sila sa gira, makuha nila, masurinder ang Pilipinas. Makuha nilang langis ng bansang Pilipinas. Sila ang mag-drilling. Sila ang mamay-ari ng langis natin. So, mauwi sa gira. So, alert, buong bansang Pilipinas. Pagandaan natin ang posibleng mangyari. Yan ang aking nakikita sa aking vibration, sa aking prediction. So, interesado ang China sa ating langis. Sabi nila, ang Palawan sa kanila daw yan. So, maraming bansa ang hindi pabor dyan at una-una sa ating tayong mga kapwa Pilipino ay hindi pabor sa gagawin ng China para sa ating bansa. So, kung tayo'y Pilipino, kung tayo'y Pilipinong totoo, except lamang sa mga Duterte, ay maka-China yan talaga sila. At saka sa mga Duterte Black, mga kanilang mga kalyado. Kung tayo ay totoong Pilipino, paglaban natin ang ating bansa. So, hopefully, gusto kong umuwi. Dahil ako ay paglaban ko ng ating bansang Pilipinas.
Basta may langis. Basta ang lugar may langis na pinag-awayan, may tendency na magkagulo. Maraming bansa na interesado sa Pilipinas. Isa na yung China. So, ang China, balak angkinin ng ating langis. So, ngayon, gordyado. Utos ni PBM na gwardiyahan ng ating langis dahil alam naman natin ang banta sa China. Dahil pag nakuha ito ng China, lalo na kung umingay na naman sila, may utos ang China na mag-file ng impeachment laban kay PBM. Once na mapatalsik si PBM, iupo nila si Sara Duterte. Para pag si Sara Duterte ng presidente, ito ay pwede paalisin ni Sara Duterte ang mga Amerikano. Papasok ang China. So, China ang makinabang sa ating langis. O, hindi tayo papayag. Magkamatayan na kung magkamatayan. Dahil tayo Pilipino, paglaban natin ang ating sovereignty, ang ating teritoryo, ang ating langis. Kung wala kang loyal sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas, hindi ka loyalty, hindi ka totoong Pilipino. Walang pwedeng umangkin o kumuha ng ating langis maliban lamang para ang ating langis na ito ay para sa ating mga kababayan sa buong bansang Pilipinas. Marami pa yan kasi lalabas eh. Maglalabasan lahat yan. Kaya panay ang lindol sa Pilipinas. Dahil binubuksan ng lindol ang mga tuburan para maglalabasan ang langis. So, ganyan nangyayari sa bansang Pilipinas. Nakita ko mismo sa aking panaginip na natakpan ng ating Panginoong Hesus ang bansang Pilipinas. Sa kanyang likuran, ang bansang Pilipinas ay kumikislap-kislap. Parang fireworks, buong bansang Pilipinas. So, Philippines will be great again. Ito na ang simula. So, naglalabasan ng mga langis sa bansang Pilipinas kasi ang ating sa lahat sa buong mundo, kahit sa Middle East, yung kanilang mga tuburan ng langis nila ay singaw lang yan, ugat lang. Dahil ito na inantay ngayon, dahil mabubuksan na yung langis sa ating bansang Pilipinas, wala nang lalabas na langis sa Middle East. Dito na lalabas sa ating bansang Pilipinas. So, ganyan ang mangyayari. Magka-shorted ng langis sa buong mundo. Ang Pilipinas can save the world. So, ito na ang inantay. Natagal ko na yung sinasabi. Dahil mulang 1998 pa, nakita ko na yan ang libro ng Aklat ng Langis. Yung buong Palawan, nag-yellow yan. Makapal ang langis sa buong Palawan. Kasama ang Red Bank, dito sa boundary ng Palawan at saka Panay Island. Mayroon din dito sa Laguna. Dito sa Laguna Lake, mayroon yan. Hindi lamang gasolina. Buong bansang Pilipinas, maraming mga minerals
mga oil. Year 2026, lumantad na ang ating yaman. So, 98 cubic feet. So, simula pa lang ito. So, mayroon patuloy pa rin ang drilling. Dahil walo po ito na mga bansa nag-joint exercise sa pag-drilling. Australia, Canada, Israel, hindi ko lang alam kung kasama ang Germany, Pilipino, at British, I think British, kasama ata, at ang Amerika. So dito na magsimula na naman ang panibagong tensyon laban sa China. So hindi papayag ang maraming bansa na angkinin ng China ang ating langis. So para maangkin ng China ang ating langis, mauwi ito sa gira. Kung balak talaga rin nila na kukunin nila ang ating langis. So mayroong bansa na handa makipaggira sa bansang Pilipinas, kukunin talaga nila yan. Hindi naman tayo papayag dyan. Hindi papayag ang Amerikano yan. So tama ang hula ni Nostradamus. Simula ayon sa Amerika, 2027, balak nila na kukunin nilang Taiwan. Kukunin ng China ang Taiwan. Pero pag ginalaw nilang Taiwan, maraming bansa ang tutol ang hindi sang-ayon sa gagawin ng China, lalo na yung Japan. So may mangyayaring gira. Itong gira na to ay nakita ko na talaga mismo. Nagpunta ako doon dito ako sa New Zealand, natulog ako, napuntahan ko ang Taiwan. So mayroong mga ganap na gira. So nakita ko maraming missiles nagliliparan. So sabi ko sa inyo, upward 2025. Ito ay 26, 27, 28. Magaganap ang World War III. Sana lang ang gira nasa dagat lang. Wala sa kalupaan. Kasi pag may mangyari sa kalupaan, ibang usapan na yan. Yan lamang ang aking nakikita sa ngayon. Interesado ang China. So dito na lang at maraming salamat. So entire Philippines, kailangan mag-vigilant tayo, lalo na sa bansang China. Baka wala nang eleksyon mangyari. So alert ngayon ang ating mga pamalaan, mga kasundaluhan natin. Babantayan talaga nila ang West Philippine Sea. Lalo na yung ating langis. Dahil ayaw naman natin mapunta sa bansang China. So, maniwala kayo sa hindi, sa akin,
Sa inyo na yan. Pero ako nagbabala. Yan ang balak gagawin ng China. Ang kinin nila ang atin langis. So, ito ay hindi papayag ang bansang Pilipinas. Maybe ito ay magpadala sila ng tinatawag na drone. Drone or either submarine. So alam naman natin ang ugali ng China, mahilig mag-angkin ng hindi sa kanila. So yan lamang ang aking maibibigay, ang aking babala. Yan ang balak ng China ngayon. Bigla nang umingay na naman ngayon ang mga Duterte Black. Ginugulo na naman nila si BBM. Para pag mapatalsik si BBM, ma-impeach, iupo nila si Sara. Pag naupo na si Sara, palayasin ni Sara ang Amerikano, papasok ang China. So, sasakupin tayo ng China. Papayag ba tayo niyan? Hindi. Yan ang balak nila ngayon. Yan ang kanilang mga plan. So, nakikita ko at nadidetect ko ang plano ng mga Duterte. Dahil muli naman siguro nag-ingay ang China para guluhin na naman ang bansang Pilipinas at patalsikin si BBM. Kaya tayo nagkakaganito, nagkakagulo dahil sa tensyon ng China sa ating bansang Pilipinas, lalo na dyan sa langis na pinagusto ang kinin ng China. So, mauwi ito sa gira once na pilit nilang angkinin ng ating langis. So, hindi tayo papayag ganyan na mangyari. So, protect our PPBBM sa mga ginagawa ng mga China troll. Lalo na yan ang mga Duterte Black. So, hanggat walang pagbabago ang kapwa Pilipino, ganoon pa rin ang ginagawa nila. So, antayin nyo na lang ang mga kalikasan, ang maningil na naman. Naglalabasan na naman ang mga bagyo, baha, sunog, lindol. Marami ng mga nangyari ng karaang taon, 2025, pero hindi pa rin natututo. At hindi pa rin nagbabago ang mga tao. Patuloy pa rin. Ganon ang ginagawa. Kapag kalaban nyo ang ating President PBBM, kinakalaban ninyo. Ibig sabihin, kalaban nyo ang kalikasan. At kalaban nyo ang ating Panginoon kasi si BBM ay protektado ng ating Panginoong Hesus. Itinalaga siya bilang isang maging presidente ng ating bansa. Hindi niyo ba napapansin? During that time na September 21, 2025, nagsisigaw ang mga tao, lalo na dyan ang sabi ng mayor dyan sa Cebu, para matigil daw ang korupsyon. Step down Marcos, PBBM resign. Yan ang sigaw ng mayor ng Cebu. So, ito ay nagkaroon ng malakas na lindol, 6.9, tumama sa Cebu mismo. So, lahat ng mga kumakalaban sa ating President PBBM ay kalaban ng kalikasan. Ang kalikasan ang gumaganti. Lindol, bagyo, baha, sunog.
So, mayroong bulkan na sasabog sa Davao, Mount Apo. Nagkaroon ng lindol. Malakas na lindol. Mag-ingat. Kung maniwala kayo sa hindi sa akin, bahala kayo. Basta totoo ang aking warning. Gaya na nangyari, sabi ko, next is Mindanao. So, ano nangyari sa Mindanao? Nagkaroon ng lindol sa Manay, Davao Oriental. Kung mga tao hindi pa rin nagigising, hindi pa rin natututo. Yan si Chavez Tinson. Biglaan lang yan. Tingnan mo ang nangyari sa mga Aquino. Si Panot namatay. Si Cory. Pero bakit si Imelda buhay? Kasi mabait na tao. Lahat na lumapastangan sa kapangyarihan at gumagawa ng di maganda, ito ay sisingilin. Sisingilin at usigin ng batas ng Panginoon. So dito na lang. Hopefully, matuto na tayo sa mga nakaraang taon na nangyari. Huwag na natin ulitin ulit. Dahil maulit-ulit ang mga lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami, mga bulkan sa ilalim ng dagat ay sasabog, magkakaroon ng tidal wave. At magkakaroon ng mga landslide. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, buong mundo ito. Maglalabasan ang mga hindi pa naranasan ng tao ay maranasan ng tao. Lalo itong taon na to, year 2026, ito ay magkakagulo, digmaan, World War III. Laganap ang mga lindol kahit saan mang sulok ng buong mundo. Sunog, bagyo, hurricane or cyclone, at saka mga baha. At marami pa. So mag-ingat, repent in God and believe in God. Yan lang masabi ko sa inyo. Year 2026 is a tears year. So, January pa lang, pero mayroon na mga nangyayari. Dito sa New Zealand, nagkaroon ng landslide. So, hindi lamang New Zealand. Maraming bansa ang makaranas ng mga kalamidad. Nauna na ang bansang Pilipinas, year 2025. So, ang ano talaga ngayon ay World War III. Yan ang pinaka-head na mangyayari sa year 2026. Mga bulkan sa ilalim ng dagat sasabog. Mga bulkan sa ibabaw ng lupa sasabog. Nauna na ang bansang Pilipinas. Dahil bago mangyari ang mga digmaan, ilalantad muna ang mga langis sa bansang Pilipinas. Bubuksan. Kaya maraming lindol. Saan ka nakakita buong bansang Pilipinas nililindol ngayon. Gumagapang ang lindol. So, ang Diyos lamang nakakalam kung ito ba ay magkakaroon ng the big one or ito ay lamang ay para itutulak ang mga langis sa ilalim ng lupa. Bubuksan na sa year 2026. So, mayroon na. Matagal ko nang sinasabi, mayroong langis sa ating bansang Pilipinas na lalabas. So, prepared lang tayo. Bira lamang ako magsalita. Maraming salamat at God bless. Good night. Mag-pray at magbalik loob na tayo sa ating Panginoon. Tutuanin natin dahil ito hindi biro.
Bye-bye.